Magandang araw sa inyo mga kagala. Nagising ako ng maaga, akala ko nananaginip lang ako sa nadidinig ko. Kaya naman dahan-dahan akong sumilip sa terrace. Na makita ko, aba, si D, nagwawalis na, nagising din siya ng maaga, kaya naman inaasar ko siya. Butas mo. Ang sipag, umaga. Araw kasi ngayon mga kagala ng Sabado, day off ni D. Kaya naman kapag nalilate ako ng konti ng gising sa umaga, siya talaga yung nag-aasikaso sa labas. Sa kahilig talaga niya mga kagala ang maghalaman. Sakto naman kasi ngayong araw mga kagala, ibinigyan na naman tayo ng magandang sikat ng araw. Nakakamiss talagang makita yung ganito. Kaya naman ako ay nagbukas na rin ng bintana pagkasilip ko kay D. Ayan mga kagala, nakakamiss talaga yung makita mong ganitong maaliwalas pagising mo sa umaga, maliwanag, makita mo yung liwanag na sikat ng araw. Saka isa pa, yung talagang yung tipong magigising kayong hindi naman puro ulan, yung talaga may sikat naman ng araw para tayo ay masikatan. Ganun na rin ang mga halaman. At pagising ko ng maaga, ay pangunahin na laging nag-aabang sa akin ang alaga kong pusang si Mayo. Mayo, halika dito. Good morning. Mayo. Oh, anong problema? Pagkain agad ang hanap? Ha? Pagkain agad? Diyan ka lang, bababa na ako. Super lambing talaga mga kagala ng mga alaga naming pusa, kaya naman pagkakagising ko sa umaga, sila na ang pangunahin kong inaasikaso. At pagpapasok ko dito sa kusina, ang pangunahin ko na rin munang ginagawa ay nagpupunas agad ako ng mga lamesa at mga bangko. Kasi syempre mga kagala sa gabi ay hindi may iwasang nagkakaroon siya ng ipot ng mga butiki or mga balahibo ng pusa. Kasi minsan hindi may iwasang ang mga pusa kapag gabi ay nagkukulit sila, umaakit sila dyan. Kaya talagang sa umaga ay mayroon din mga balahibo na hindi natin nakikita. Kaya para sure, pinupunasan ko na talaga muna ang bawat side. Ang sunod na nun mga kagala ay ang pagwawalis ko. Alam mo yung tipong kahit wala naman talaga akong wawalisin araw-araw at kahit naman talaga ay malinis, talaga nakaugalian ko ng laging nagwawalis. Wala lang, talaga siguro nakasanayan ko na ang ganun. Parang hindi ako komportable, nalilipas ang isang buong araw na hindi ko nagagawang aking nakasanayan sa araw-araw. Kaya talagang araw-araw, ganyan yung pinakong uno kong ginagawa. Sanay na ako ng ganyan at masaya ako na araw-araw ganyan talaga. Sa tinagal-tagal mga kagala ng ulan at talagang halos laging araw-araw, para talaga nakakamiss din yung ganito yung nagwawalis ka na medyo may tuyo ang lupa, madalas kasi talagang basa. Kaya naman hanggang dito sa likod tinitignan ko, makakapal na nga ulit mga kagala ang mga damo, talagang hindi ko na ganung naaasikaso kasi minsan gustuhin mo mamaggamas, talagang lagi siyang umaambon, kaya hanggang dito sa likod, ayan ganyan lang siya. Pero kahit wala pa rin ganung dumi, talaga nakaugalian ko pa rin na talagang lilibutin ko yan araw-araw at talagang magwawalis-walisan pa rin ako. Alam mo yung kahit para mga aligisgis lang, talagang parang ayaw mo makita. Siguro ganun talaga kapag taong bahay. Talagang kahit minsan parang wala namang katuturan at hindi mo dapat gawin, talaga nagagawa mo. Kaya yan, marami-rami na rin siyang mga damo. Kaya yung iba, ibinubunot-bunot ko na muna kasi pagka isang araw at talagang medyo mas uminit pa, talagang mag-uumpisa na ulit ako maggamas kasi talagang gusto ko lagi yung malinis yung paligid, hindi matataas ang damo. Tingnan ko na rin mga kagala yung aming papaya dito sa baba kasi sabi ko baka maunahan pa kami ng uwak kasi marami talaga dito mga kagalang uwak. Marami din talaga sana mga kagalang bunga yan, yun nga lang nung sunod na bumagyo nung nakaraan ay talaga nanlagas yung iba, kaya yan na lang ang natira. Sana nga lang tuloy-tuloy ang magandang sikat ngayong maghapon mga kagala ng araw para naman makapagpatuloy ako ng maganda-ganda ng aming mga damit. Pagkatapos ko magwalis at bisitahin ang aming mga papaya kung okay nang i-harvest pero mukhang pagkaisang araw pa, tuloy-tuloy naman akong bumisita dito sa aming manukan. Napatukan na ito ni D, kaya ang ginagawa ko kapag may marami ng itlog, kinukuha ko na. Kasi mga kagala, kung hindi mo kukunin ay sobrang dami din naman. Hindi rin naman lahat nauubos para limlima ng mga manok. Kaya yan, kinukuha na lang namin. Tapos ang ginagawa namin, inilalagay na lang namin sa incubator. Kaya ayan, may napisa na siyang isa. Isa-isa lang silang napipisa kasi hindi naman sila sabay-sabay na ilalagay dyan sa incubator. Ayan, magkakape muna tayo mga kagala bago tayo mag-umpisa ng mga iba nating mga gagawin. Kunti lang naman ako magkape. Shoutout nga po pala sa nagbigay ng aking tasang maliit. Tamang-tama naman na talagang kapag ako nagkakape ay kunti lang. Ganyan lang ako araw-araw. Tapos ayan, okay na ako sa tinapay at peanut butter. Kasi pagdating naman ng 9 a.m., mag-aagahan na rin ako ng tunay na kanin. Sabay kanin, charot. Hindi talagang sanay ako mga kagalang kumakain ng kanin sa umaga. Pag kumain ako ng 9 a.m., maulit na siguro ulit yun mga 2 p.m.
Kaya mga kagala, tara, samahan niyo ako magkape dito sa taas. Dito talaga ako nagkakape sa umaga. Para kasing nakaka-relax din yung mga nakakita mo dito sa harap. Ito mga kagalang harap ko na to ay ito, tapat ng Ginyangan, Quezon. Hindi lang talaga masyado makita ang dagat kasi against the light. Alam niyo na maganda ang ating cellphone. Pero mahalaga tayo na kapag bahagi ng aking mga ikunikwento sa inyo kapag ako ay may pagkakataon. Madalas kasi mga kagala kapag nawawala ako at hindi ako nakakapag-upload. Inaabot ako ng Tamaritis mag-vlog. Shoutout nga po pala kay Kuya Niyong Gamier. Ayan, kasi kapag lumalabas ako sa palengke, lagi niya akong tinatanong, bakit hindi ka nagbablog? Isabi ko naman, baka po kasi maumay na yung mga tao kasi paulit-ulit lang yung ginagawa ko. Okay na ako sa pagkakapi mga kagala. Naalala ko, may saging nga pala ako ditong hinog. Nakalimutan na ito namin ni D. Kaya naman kagabi nang mapansin niya, sabi niya hinog na. Favorite kasi niya mga kagala yung nagmiminatamis na saging. Talagang yun lang yung gusto niya. Dahil nga sobrang hinog na nito pero gagawa natin ng paraan. Pagkabalat ko mga kagala ay hiniwa ko lang siya sa 4 na hiwa kasi nga yun nga sobrang hinog na ako kapag niluto at minatamis na. Baka naman masyadong madurog-durog na kapag hinahalo kaya ganyan lang yung ginawa ko. Tapos lalagyan ko lang siya ng mga 3 kutsarang sugar kasi ayun naman nga hindi na masyadong matamis. At dahil nga sobrang hinog na siya, hindi ko na siya ganung lalagyan ng maraming tubig. Alalay lang, kunti-kunti lang bago isasalang na natin para ating lutuin na. Habang nakasalang ay naisipan namin ni Dee na maggamas na dito sa aming ginawa dating taniman ng mga sitaw kasi nga mga kagala. Diba sa sobrang ulan nga halos hindi na gumanda yung aming mga sitaw, yung iba namatay na. Kaya sabi ko kay Dee sa pagbabakasakali ng pagbabakasakali, palta na lang namin kasi wala rin naman mangyayari. Tulad nung okrang to. Parang ang liit-liit pa niya pero talagang banso, tigasin agad, hindi talaga maganda. Kaya mas okay ng palitan na lang namin. Kaya nililinisan na ulit namin para mapalitan ng bagong mga pananim. Talaga mga bansot na ang laman nila Abot na lang talaga dyan. Nito lang kaliliit tapos matigas na. Kaya bubunutin na namin, hindi talaga magkakaigi na magbakasakali pa kami dito. Magtatanim na lang kami ng bago. Tiyaga lang tayo ng tiyaga mga kagala. Huwag mapapagod na paulit-ulit na sumubok. Kasi yun nga, mahal din naman yung gulay. Paulit-ulit tayo magtanim, paulit-ulit din tayo mag-aarimuhunan at magbakasakali. Malay mo sa susunod, tumama na tayo tulad ng dati. Kaya okay lang yan. At baka nga pala makalimutan ko ang aking niluluto kaya ayan binisita ko muna. Malapit-lapit na rin siyang maluto. Kanina pa yung inaabang ni Dee ang kanyang paborito. At dahil tapos na kami maggamas, hinayaan kong siya na muna magtanim ng sitaw. Kasi pagdating mga kagala sa ganyan mga pagtatanim, ay talagang magaan ang kanyang kamay sa pagtatanim. Kaya minsan pag ako ay nagtatanim at hindi nabubuhay, tinatawanan niya ako. Hanggang asaran na lang kami. Kasi aminado naman talaga ako na mas magaling ang kamay niya sa pagtatanim kaysa sa akin. Kaya nangyayari, siya ang tagapagtanim talaga ng mga halaman, ako ang tagapaggamas, tagapagtabas, okay na ako dun. Ang mahalaga, siguradong sisibo lang aming mga tanim na gulay para pagka isang araw may maganda na tayo nga anihin. Kaya hinayaan ko na lang siya na tuloy-tuloy siya magtanim dyan kasi para maasikaso ko pa ang aking ibang lulutuin pa. At ayun mga kagala, halos luto ng aming minatamis na saging na saba. Sobrang hinog na siya pero sabi nga hindi pa naman siya ganung nagkawatak-wata kaya makakain pa rin naman. Saka talaga mas gusto din talaga ni Dee yung ganyan, yung parang halos talagang malapit ng madurog. Kaya tikman na natin mga kagala, napakainit pa. Unang tikim. Matamis, sakto lang yung tamis niya kasi hindi naman talaga ako naglagay ng maraming sugar. O paano, yun lang mga kagala. Hanggang dito na lang yung aking vlog hanggang sa muling pagkikita natin. Maraming salamat sa inyong pagdaan, sa pagtambay at sa oras ng inyong ibinigay. Thank you so much mga kagala. See you on my next vlog. Ingat kayo palagi. Bye!